Biglang nagsimulang lumitaw ang mga anino sa paligid, na ikinagulat niya noong simula, pero alam ni Sian ang mga wangis ng anino ay mga ordinaryong tao, o mga manlalaro. Nalaman niya ito dahil nagulat din ang mga manlalaro at tumingin sa paligid, katulad niya. Nang mapansin na alam na ni Sian kung ano talaga ang mga anino, ipinaliwanag na ni Alden kung bakit sila naririto, dahil silang lahat ay nanggaling sa iisang mundo, may pagkakataon na sila'y magkakakilala, kaya ginawa ang iba sa anino para sa isang patas na laro. Pero hindi pa niya ipinapaliwanag kung bakit eksaktong narito sila, kaya nagpasya siyang dumiretso sa punto. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinakita sa kanila ang planetang Earth, ngunit sa pagtingin dito, ang mga kontinente ng planetang ito ay iba sa kung ano ang mayroon ng Earth. Ito ay isang planeta na nakita na nila ng maraming beses, kaya walang alinlangan na ito ay ang planeta ng Lost World. At sa malawak na Lost World na ito, sila, ang mga imbatado na manlalaro ngayon, ay magiging tunay na mga Diyos. Nagulat silang lahat, kahit na hindi naririnig ni Nebula ang anumang salita mula sa ibang mga manlalaro, nararamdaman niya ito ng husto. May mga player na nakaramdam ng pangamba sa sarili kung gaano karapat-dapat ang pahayag na iyon, parang galing sa isang edgelord ang dialogue. Gayunpaman, dahil sa walang magagawa sa ngayon, nagpatuloy sila sa pakikinig sa sasabihin ni Alden. Kaya, sinabi sa kanila ni Alden na ang Lost World na alam nila ay hindi isang mundo na umiiral lamang sa laro, ito ay isang planeta na iniwan ng mga Diyos dahil sa isang pangyayari sa nakaraan. Sa planetang iyon, umusbong dati ang isang makinang at matatag na sibilisasyon. Namuhay ng magkakasundo ang iba't ibang lahi. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, iniwan ito ng mga Diyos, kaya ngayon ay panahon na para sa mga bagong Diyos, ang larong nilalaro nila ay nilikha na may layuning maghanap ng mga angkop na bagong kandidato para sa planetang iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagsisikap, maaari silang maging isang Diyos. Ito ay katulad sa orihinal na laro ng The Lost World na nilalaro nila, kung saan sa simula ay mga mababang uri lamang na nilalang ang susunod sa kanila, ngunit kung magtagumpay sila sa pagpaparami ng kanilang mga tagasunod, maaari silang maging ang nag-iisang Diyos sa planeta. Ang mundo ay magiging kanila, at magagawa nila ang lahat ng gusto nila. Lahat ng mga hangarin na pinangarap nila, ito ay magagawa bilang isang Diyos sa mundong ito. Ito ay isang malaking tsansa sa buong buhay nila, at ang mga bagay na ito ay napakaganda upang maging totoo. Pakiramdam niya ay may hindi pa rin sinasabi si Alden. At kaya, nagtanong si Nebula tungkol sa kung paano kung may sumuko ngayon. Ipinaalam ni Alden, kung susuko sila, babalik sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay at mawawala ang kanilang mga alaala sa lugar na ito, para sa kanilang ikagiginhawa. Nagtanong ulit si Nebula kung ito ay pareho pa rin ba, kung susuko ang player sa kalagitnaan ng hamon na ito. Pero sa kanyang inaasahan, hindi nila hahayaan na gawin nila iyon. Nakiusap si Nebula para sa isa pang tanong, na nagtatanong kung ano ang mangyayari kung matatalo siya ng ibang mga Diyos. At pasimpleng sinagot lang ni Alden na kung mangyari iyon, ang divine ending ang sesalubong sa iyo, at tatanggapin ka ng mga ito. Ito ang inaasahan na sagot ni Nebula, ito ay isang laro kung saan ang mananalo ay maaaring makamit ang lahat, at ito rin ang dahilan na ang mga manlalaro ay kailangang ipagsapalaran ang kanilang buhay. At sakaling ang kompetisyon ay itutulad sa totoong mundo sa larong The Lost World, maaaring kailanganin ng player na ipagsapalaran ang higit pa sa kanilang buhay. Pero napangiti lang si Sian dito. Ang kapana-panabik na pakiramdam ng paglalagay ng kanilang buhay sa panganib ay naging mas kawili-wili ang larong ito para sa kanya, at kaya walang dahilan para siya ay sumuko ngayon. Ngayon ito ay mas malinaw na sa lahat ng mga manlalaro, hiniling ni Alden sa mga player na nagbabalak na susuko na gumalaw ngayon at abisuhan siya, habang para sa mga nais na subukan ng hamon, ipinakita niya ang mga card para sa kanila upang makapili. Nang makita ito, napagtanto ni Nebula na ito ay talagang katulad sa laro. Ang paraan upang simulan ang laro sa pagpili ng isang maliit na lugar. Gayunpaman, naputol ang kanyang pag-iisip nang mapansin niyang sumusuko na ang ibang mga manlalaro. Nagsimula ito sa ilang mga player, at hindi nagtagal ay sumunod din ang iba. Dahil dito, sinimulan ni Nebula na pag-aralan kung gaano karaming mga tao ang natitira. Sa pag-intindi, ang panimulang bilang ng mga player na dinala sa lugar na ito ay ang parehong bilang ng mga manlalaro na maaaring payagan ng Lost World sa planeta para sa isang laban, at ito ay bilang 32.
At sa huli, ang huling bilang ng mga player na natitira ay 27, na marami pa ring kakompetisyon upang maging natatanging Diyos ng mundong ito. Gayunpaman, ang kanyang pag-iisip ay naistorbo muli ng misteryosong babae na humihiling sa kanya na pumili muna ng isang card. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na ang pagkakasunod-sunod sa pagpili ay ang parehong pagkakasunod-sunod ng kanilang mga rank. At kaya, isa itong karangalan sa lahat upang unang pumili ng baraha. Ngunit sa pag-angat niya ng card, nanlaki ang kanyang mga mata dahil nabigla siya nang makitang nakuha niya ang isang maliit na lupain sa planeta. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, agad siyang dinala sa Lost World sa kanyang naitalagang maliit na lugar, kung saan makikita ang magagandang halaman at isang batis ng ilog, at sa loob ng mga ilog na iyon, iba't ibang mga nilalang ang naninirahan sa lugar. Gayunpaman, mas naiiba ang mga naninirahan dito sa kung ano ang nasa Earth, dahil ang di umano'y Polaka dito ay talagang may maganda at makisig na katawan na madaling matatawag na tatay na, kung gaano ito kadiskarte. Gayunpaman, sila ay may mabuting puso, at masaya silang nakahuli ng ilang isda. Sa gitna ng pangyayari, isang asul na paru-paro sa pagiging misteryoso ang casual na dumaan sa kanila. Ang paru-paro na ito ay family heirity ni Nebula, ito ang nakuha niya sa mga card na iyon, ang maliit na lugar ng mga insekto. Hindi ito mga insekto lamang sa isang mahigpit na kahulugan, ngunit sa halip ay isang kategorya na sumasaklaw, sa ilang lawak, ng ilang arthropod at crustacean. Pero sa 32 na mga lugar na maaaring mapili sa card, ang mga insekto ay hindi masyadong sinusuri at talagang may pinakamababang rate ng panalo sa aktwal na data. Ngunit hindi hinayaan ni Nebula na makaapekto ito sa kanya, dahil ang lahat ay nakasalalay naman sa kung paano ito gagamitin ng mga player. Ito ay compatible naman tulad sa mga ibon, kaya ito ay lubos na kapaki-pakinabang sa simula. Gayunpaman, may isa pang problema. Ang panimulang punto ng lugar niya ngayon ay nasa silangang dulo ng kontinente. Ang lugar na ito ay dehado sa pag-unlad. Nangangahulugan ito na ang mga labanan ay hindi mangyayari ng madalas sa pagsisimula niya. Kaya ang pagkakaroon ng mga tsansa sa pamamagitan ng maagang pakikipag-ugnayan sa iba ay imposibleng maisakatuparan, sa makatuwid. Ang agresibong diskarte na nakasanayan niya ay hindi niya magagamit dito. Sa ganoong simpatsya, ang isang race na kumakain ng mga insekto ay ang magiging isang magandang panimulang lahi na kukunin niya, halimbawa na lamang ay tulad ng mga Polaka. Ngunit ang bumabagabag sa kanya ay ang bilang ng mga tribo. Ang Lost World ay nagbibigay daan sa isang Diyos na magkaroon ng impluensya sa mga nilalang na katumbas ng antas ng faith na taglay nila. Gayunpaman, kung mas malaki ang grupo, mas kaunting mga panganib ang iisipin. Kaya't kahit na maaaring maging isang pakinabang sila upang makakuha ng isang malaking tribo sa simula, may panganib pa rin na kayang ubusin ang lahat ng puntos nila sa faith nang hindi nakikita ang anumang resulta. Ang amount ng points ng faith ay napakaliit upang magkaroon ng anumang impluensya sa grupo ng mga Polaka. Dahil dito, naghanap pa siya ng isa pang tribo sa malapit, na humantong sa kanya upang makakita sa isang desyertong lugar kung saan ang isang maliit na grupo ng mga lizard ay naglalakad ng walang patutunguhan. Ang species na ito ay isa ring mahusay na lahi dahil ang mga butiki ay kumakain din ng mga insekto, at kaya nilang mabuhay sa mga matinding kondisyon hindi tulad ng mga Polaka, kaya mas napilitan siyang tingnan sila ng malapitan. Dahil dito, napansin niya kung paano lumiit ng kaunti ang kanilang bilang, na talagang napakahusay dahil ito ang tamang dami na gusto niya. Sa kanyang pagsusuri, naglalaman ang grupo ng mga may sakit at matatanda. Dahil dito, napagtanto niya na ang mga butiki na ito ay nagmula sa orihinal na grupo, at ang dahilan kung bakit sila nasa desyerto ay dahil sila ay umiwas sa isang labanan na patungkol sa kapangyarihan. At sa likod ng maliit na grupong ito, may isang binata, sugatang butiki. Napaka-perpektong setup ito para kay Nebula dahil habang nararamdaman niyang inabandona siya ng mundo, mas lalo siyang nahihirapan at napapagod, at kasabay nito, ibibigay niya ang lahat ng kanyang pag-asa dito at kunwari para maging himala ito na nangyari. Ngunit siya ay nagdadalawang isip at nakokonsensya dito. Pero gayunpaman, sa pagkakataong tulad nito, nagpasya siyang gamitin at suportahan ang sugatang butiki na ito. Sa ilang mga sandali, ang grupo ng mga butiki ay nagpatuloy pa rin sa paglalakad sa mainit na lupaing ito, kapansin-pansin ang pagkahapos sa kanilang mga ekspresyon.
Sa kabutihang palad, sa di kalaunan ay nakatagpo sila ng isang sugatang gasela sa kanilang dinadaanan, at hindi sila nagdalawang isip na sugurin ito. At dahil matagal na silang hindi nakakain ng karne, sila ay kumilos na parang mga baliw at kinakain sa galit ang gasela, habang ang mga sugatan at matatanda ay nakaupo lang sa gilid habang pinapanood ito. At ilang sandali pa, ang masiglang gasela ay naubos sa isang iglap, ang natitira lamang roon ay ang mga buto nito. Ngunit gayon paman, pinaplano ng malulusog na butiki na ubusin ito hanggang sa huli, dahil napakasarap din ng bone marrow sa mga butong ito. Gayon paman, bago nila magawa iyon, ang isa pang kauri nila, si Jael, ay inagaw ang mga buto at sinabi sa kanila na mayroon na silang sapat, at dapat nilang iwan ang mga buto sa mga hindi marunong manghuli. Bagamat buto-buto lamang ito, ang mga nasugatan at matatanda ay nagpapasalamat dito, at hindi nila sinisi ang iba, dahil lubos nilang naiintindihan ang kanilang mga kalagayan. Ngunit hindi tulad ng mga mahihinang lizard, ang mga malulusog na lizard ay nagtanong kay Jael kung ito ba talaga ang tamang desisyon. Hindi sila nababahala kung ibibigay nila ang mga natira sa matanda o bata, ngunit ang lizard na iyon, nakikitang malapit na siyang mamatay, at nabubulok na ang sugat. Himala pa nga na buhay pa siya dahil sa estadong kinalalagyan niya ngayon, dapat ay namatay na siya. Hindi nila alam kung paano siya nagpapatuloy ng hindi naiiwan sa grupo. Ngunit sa kabila ng mga katotohanan ito, nanatiling ganito rin ang paniniwala ni Jael. Ito ay hindi lamang dahil sa pakikiramay, ngunit dahil ang sugatang butiki na nagngangalang Rakrak ay ang tanging lumaban sa isang saber-tooth na tigre nang ang iba ay tumalikod at umatras. Salamat kay Rakrak, walang ibang naging pinsala sa grupo maliban sa kanyang mga sugat. Kung hindi dahil kay Rakrak, marami ang namatay o nasugatan, at sa pinakamasamang sitwasyon, ang buong grupo ay maaaring mamatay lahat. At dahil dun, nauunawaan ito ng iba at na-appreciate ang ginawa ni Rakrak, ngunit nananatili pa rin ang katotohanan na malapit na siyang mamatay, at walang sapat na pagkain upang mapagsaluhan. Kung saan ibinulalas sa kanila ni Jael na sila ay mga walang hiyang walang utang na loob na anak ng isang lizard, pero tila hindi nila pinapansin ang kanyang mga sinabi dahil mas pinapahalagahan nila ang lohikal na pangangatwiran. Gayunpaman, kahit na may ganitong mga pagtatalo, nagpasya silang sumang-ayon sa sinabi ni Jael dahil nakikita pa rin naman nila sa grupo si Rakrak at hindi papatay. Sa paglipas ng araw, sa pagkakahiga ng grupo sa isa't isa, si Rakrak ay nakahiga lamang sa sulok na mag-isa, at dahil sa kanyang mga sugat, nahirapan siyang makatulog ng komportable.